Magandang araw mga kaibigan. Samahan niyo po akong muli para sa isang kwento ng pag-ibig na tiyak nakapupulutan ng aral at magpapaantig sa inyong mga puso. Pero kung bago ka pa lamang, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ng bell icon para lagi kang updated sa mga susunod ko pang upload. Wala pa ring imik si Mia habang nakasunod kay Gabriel. Hanggang sa tumigil sila kung saan nakasign ang mag-ayos kay Mia. Sir? Ano pong ginagawa nyo dito? Saka, sino po itong kasama nyo? Napakaganda naman. Ay sandali po. Sir? Dumating na po ba si Miss Sophia? Mahabang litanya ng makeup artist na kaharap nila. Hinila ni Gabriel sa harap niya si Mia. Jane, from now on, ikaw na ang lagi mag-aayos sa kanya. Naiintindihan mo? Siya lang ang asikasuhin mo sa buong set. Sir? Pero po si Miss Sophia po talagang hawak ko. Kaso lang po, ayaw po niya. Dahil gusto niya lang po na silang mag-aayos sa kanyang sarili. Dahil sa sinabi nito, ay umayos ng tayo si Mia at ngumiti sa babaeng nasa harap. Hi, sorry kung hindi pumapayag na ayusan mo. Hindi pa kasi ako handa na magpakita sa mga tao. Pero ngayon, pwede mo na akong ayusan. Nakangiting saad ni Mia. Po? Nagugulong sabi ng babaeng kaharap. I'm Sophia. Namilog ang mga mata ng babae at napatakip ng bibig dahil sa sobrang gulat. Pinagmasdan niya si Mia. Oh my gosh, kayo po si Ma'am Sophia? Huwag ka muna maingay. Sa atin lang muna to. Bulong ni Mia sa kanyang makeup artist. Oh gosh, napakaganda niya po pala. Sabi na, kahit nakamaskara po kayo, ay ramdam ko na maganda kayo eh. Grabe. Para po kayong Diyosa, ma'am. Natawa ng mahina si Mia. Sige na, Jane. Ikaw nang bahala sa kanya. Okay po, sir. Ako na po ang bahala kay Ma'am Sophia. At pagagandahin ko pa po siya lalo. Good. Bago umalis si Gabriel, ay tumingin muna siya kay Mia at nagsalita. Mia, sa labas lang ako. Hihintayin kita matapos. Napakunot ang noo si Mia. Bakit? Hindi ka ba pupunta sa opisina mo? Umiling ito. Hindi, Mia. Gusto ko panonorin ko ang photoshoot nyo. Okay. Lalabas na ako. Tumalikod na si Gabriel pero pinigilan siya ni Mia. Mulung-lumung si Gabriel na nagtataka. Why? May nakalimutan ka bang sabihin? Bumuntong hininga si Mia. Kanina pa niyo ito iniisip eh. Nagugulan siya dahil sa inaakto ni Gabriel sa kanina. Ayaw niya ng gulo na naman. About kanina? Bakit tinawag mo akong wife sarap ni Nicole? At bakit ganun ang kinikilos mo? Umaarte ka lang ba para pagsilosin siya? Kasi kung oo, please lang. Nananahimik na ako, Gabriel. Kung ano man ang problema niyo, Nicole, wala kami, Mia. Simula nung umalis ka, tinigil ko ng kaibangan ko kay Nicole at nag-focus ako sa kumpanya at sa paghanap ko sa'yo. At yung pinakita ko kanina, totoo lahat yun. Walang halong arte. Asawa naman talaga kita eh. At panininilan ko yun simula ngayon. Huwag ka na mag-isip na kung ano-ano, Mia. Sige na, magpaayos ka na kay Jane. Hindi na nakaimik si Mia. Tiningnan na lang niya makalabas si Gabriel. Napabutong hininga siya at bumulong sa sarili. Ano ba itong nararamdaman ko? Bakit kanina, nung hinawakan ni Gabriel ang kamay ko, ay biglang bumilis ang tibok ng puso ko? Ay, ano bang nangyayari sa akin?
hinawakan lang ni Gabriel ang kamay ko at tinawag akong wife, ay nawala na naman ako sa wisyo. Ay naku, nakakainis ka talaga kahit kailan, Gabriel. Isa pa, ay yung sinabi ni Jenny kanina na minahal ako ni Gabriel, na mahal ako ng lalaking yun. Parang napaka-imposible. Sobrang ang galit sa akin ng lalaking yun nun eh. Ma'am Sophia, ready na po kayo? Napabaling si Mia sa likod niya at saka ngumiti. Oo, ready na ako. Sige po ma'am, tara na po dito. Tumango si Mia at naupo na. Mamaya na lang niya kakausapin ng maayos si Gabriel. Sa ngayon ay focus na muna siya sa kanyang trabaho. Matapos maayusan si Mia ay napangiti ito nang makita ang naging ayos niya. Ayan ma'am, tapos na po. Sobrang ganda niyo po lalo. Bagay na bagay po talaga kayo na mag-model ang pinakamagandang alahas ng Montemayor Industry. Salamat Jane. Hindi ko akalain na ganito ka kagaling mag-makeup. Piling ko nga ibang tao ako eh. Natatawang saad ni Mia. Ibang iba talaga ang itsura niya ngayon. Magaling talaga ang nag-ayos sa kanya. Naku ma'am, hindi naman po masyado. May mas magaling po sa akin. Nahihiyang tugon ng dalaga. Jean, for me, ikaw ang mas magaling. Marami na akong nakasalamuhan ng makeup artist, pero yung sayo ikakaiba. Nakangiting sabi ni Mia habang nakatingin sa salamin. Si ma'am naman, nakakahiya naman po, pero salamat po. Masaya po ako na ako nag-ayos sa inyo, ang isa sa pinakasikat na model sa Pinas. Masaya rin ako na may nakilala ko isang magaling na makeup artist. Si ma'am talaga. Tumayo na si Mia at dumiretso sa damit na isusuot niya para sa photoshoot. Biglang nagsalita si Jean na nakasunod sa kanya. Ang ganda talaga ng damit mo. Alam niyo po ma'am, si Sir Gabriel pong pumili nito. Nagulat nga po kami nang bigla pong sumulpot si Sir Gabriel sa meeting namin. Matapos po niya makapili, ay umalis din po siya agad. Alam niyo po ma'am, nakakaingit kayo kasi po kinakausap po kayo ni Sir Gabriel at nakakasama niyo po siya sa photoshoot niyo. Tapos po, VIP po talaga. Ang special niyo po kay Sir. Sa totoo lang po ma'am, sa inyo lang po ganun si Sir Gabriel. Pero na lang po kay Ma'am Jenny. Pero sa iba, kinakausap lang ni Sir kapag kailangan. Halos lahat po ng kababaeng dito ay crush po si Sir Gabriel kahit laging seryoso at hindi namamansin. Pero crush na crush pa rin po namin. Ang gwapo po kasi ni Sir Gabriel. Kinikilig na kwento ni Jean. Napangiti na lang si Mia dahil sa pagiging madaldal ng dalagang karap. Ano ka ba? Hindi ako special. Ginagawa lang ni Sir Gabriel mo ang trabaho niya. Pumunta sa tapat ni Mia si Jean at tumiling-iling. Natawa na ng mahina si Mia dahil sa inakto ng dalaga. Hindi niya akalain na may ganito itong side. Akala niya kanina tahimik ito. Nakatago pa lang kulit. Pero imbis na minisiya ay mas natuwa pa siya dahil sa kakulangan nito. At magaan ang loob niya sa dalaga. Mukhang makakasundo niya ito. Naku ma'am, special po talaga kayo. Kasi yung dati po namin ibang models, hindi siya nangingialam eh. Hinahayaan lang po si Ma'am Jenny. Pero nung kayo po ang maging model namin, siya pa po yung pumili ng damit nyo. Ay, parang boyfriend lang ang peg ni Sir Gabriel. Nakakakilig naman. Tapos po, talagang hinatid pa po kayo dito kung saan kayo naka-assign. Tapos, pumayag na maging model dahil kayo ang partner niya. Kapansin-pansin yun ma'am. Kasi, kung hindi po kayo special, hahayaan lang po kayo dito. Ganun yun si Sir eh. Baka ma'am, crush po kayo ni Sir Gabriel. Sa bagay, bagay po kayo.
Bigla namang nag-init ang pisngi ni Mia dahil sa sinabi ni Jane. Hindi niya alam ang nararamdaman. Natutuwa siya sa naririnig kay Jane. Nagbago na ba talaga si Gabriel? Totoo ba yung sinabi ni Jenny? Na minahal siya ni Gabriel? Si ma'am namumula. Aminin, may crush po kayo kay Sir Gabriel, no? Namilog ang mata ni Mia dahil sa pang-asar na sinabi ni Jane. What? Wala, no? Ikaw talaga, Jane? Mas lumawak ang ngiti ni Jane dahil sa nakitang reaksyon ni Mia. Naku si ma'am, tumanggi pa. Tayong dalawa naman po nakakaalam. Hindi ko po ipagsasabi sa iba, promise. Tinaas pa talaga ni Jane ang isang kamay habang nangingiti. Napailing nilang si Mia. Makulit at madaldal nga ang makeup artist niya. Wala nga akong crush sa boss nyo. Oo, gwapo siya kaso hindi ko siya type eh. Hindi ako na-attract sa kanya. Hindi siya ang tipo ng lalaki na Sabay na napalingon sa pinto ang dalawa. Pares itong nagulat na makitang nakasandal sa pinto si Gabriel habang nakapamulsa. Kanina pa pala ito nakatayo doon at narinig ang iba nilang pinag-uusapan. Sir Gabriel? Kanina pa po kayo dyan? Kinakabang tanong ni Jean sa boss niya. Habang si Mia ay napatitig kay Gabriel na ngayon ay seryosong-seryoso na nakatingin sa kanya. Oo, kanina pa akong katok ng katok kaya lang walang nasagot kaya pumasok na ako. Habang nagsalita si Gabriel ay kay Mia ito nakatingin. Narinig nito ang pinag-uusapan nila na makeup artist nito at hindi niya yun nagustuhan. Pasensya na sir. Napasarap po kasi kami ng kwentuhan ni Ma'am Mia. Pagpapaliwanag ni Jane sa boss niya. Tapos na ba kayo? Tanong nito. Umayos na ito ng tayo at naglakad patungo sa dalawa. Yes sir. Bale, isusot na lang po ni Ma'am yung damit niya at okay na po. Tumangutango si Gabriel bilang tugon kay Jane. Nakatingin pa din ito sa asawa niya na ngayon ay tahimik na. Magsisimula ng photoshoot. Jane, kailangan ka sa labas. Mauna ka na doon. May sasabihin muna ako kay Mia at susunod na kami doon. Aapila pa na sana si Jane pero sa bandang huli ay tumango na lang siya bilang sagot at nagmamadaling lumabas. Napakaseryoso kasi ng boss nila. Pipigilan naman sana ni Mia ang paglabas ni Jane kaso humarang sarap niya si Gabriel na seryosong-seryoso pa rin. Magkatitigan silang dalawa hanggang sa inilapit ni Gabriel ang mukha niya sa mukha ni Mia. Kaunting agwat na lang ay mahalikan ni Gabriel ang kanyang asawa. Para namang nabatos sa kinatatayuan si Mia dahil sa ginawa ni Gabriel. Pinipigilan niya ang kanyang paghinga. Ano bang problema ng lalaking to? Bakit biglang nilalapit ang mukha niya? Tanong ni Mia sa kanyang isip. Ngumisi si Gabriel bago mahina nagsalita. So hindi ka pala na-attract sa akin, wife? Namilog ang mga mata ni Mia dahil sa sinabi ni Gabriel. Narinig niya? Narinig niya ang pinag-usapan namin ni Jane? Oh gosh! Sabi nito sa kanyang isipan. Para na siyang mahimatay sa bilis ng tibok ng puso niya. Bakit ganitong epekto ng lalaki sa kanya? Umiwas ng tingin si Mia at binaling sa kabilang direksyon. What are you talking about? Maang-maangan ito. Kahit huli na siya ay tatanggi pa rin niya. Mas ngumisi si Gabriel at nilapit pa ng gusto ang kanyang mukha. Saktong humarap naman si Mia sa kanya. Konting-konti nilang agwat ng mukha nila sa isa't isa. Kunti pa at mahalikan ni Gabriel ang asawa sa labi. Alam mo ang sinasabi ko, wife? Pero sige, pagbibigyan kita ngayon. Hahayaan kitang itanggi sarili mo na hindi mo ako tipo at hindi ka na-attract sa akin. Pangahawakan ko na lang.
ang kwento sa akin ni Jenny noon. Tumigil ito saglit bago ngumiti ng pilyo sa asawa at kumabog naman ang dibdib ni Mia dahil sa pilyong ngiti nito at saka sinabi, anong ibig niyang sabihin? May sinabi si Jenny? Ano yun? Anong sinabi sa'yo ni Jenny? Lakas loob niyang tanong sa lalaking kaharap. Mas lumawak ngiti ni Gabriel. Muling natulala si Mia sa pangalawang pagkakataon. Nakita na naman niya ang totoong ngiti ng lalaki. Natutuwa naman si Gabriel sa nakikita na reaksyon sa dalaga. Halatang kinakabahan ito. Kabaliktaran lahat ng sinabi mo ngayon, wife. Nanlaki ang mata ni Mia. Naitulak din niya si Gabriel at napalayo ng konti sa kanya. Gosh, don't tell me. Sinabi sa kanya ni Jenny ang lahat? Kung gaano kabaliw sa kapatid niya dati? Diyos ko naman, Jenny. What? Bakit gulat na gulat ka, wife? Inis niyang tiningnan si Gabriel. Tigilan mo nga ang pagtawag sa akin ng wife. At hindi totoo yung sinasabi mo. Lumabas ka na nga. Para makapagbihis ako, Mr. Montemayor. Inis niyang sabi dito. Hindi niya alam kung kailan pa naging ganito si Gabriel. Dati naman ay ayaw na ayaw nito na nadikit o kinakausap siya. Tapos ngayon ay nakikipaglukuhan pa. But why? You're my wife. Anong masama doon, Mrs. Montemayor? Nagulat siya nang tawagin siya nito na Mrs. Montemayor. Tumingin agad siya sa pinto kung saan nakasarado pa talaga ito at nakalapat. Mahirap na kung may makarinig sa lilang dalawa. Hindi pa ito handa na malaman ng tao na kasal na siya at mag-asawa sila ng boss nila. Mas okay na makilala siya bilang si Sophia. Hindi masyadong big deal iyon. Pero yung mag-asawa sila ay hindi maganda. Problema naman ito panigurado. Stop, Gabriel. Tigilan mo nga ang pagtawag sa akin ng kung ano-ano and act as my boss. Tumaas ang kilay ni Gabriel at umismid sa kanya. Hindi man makapaniwala si Mia sa kanya nakita. Inismidan ba siya ni Gabriel? Kailan ba ito natuto ng ganung bagay? Ayoko. Tatawagin kita sa kung anong gusto ko. Hindi na nga ako natuwa sa sinabi mo kanina. Tapos, dadagdagan mo pa? Alam mo ba, Mia, kung gaano kasakit yun? Na itinatanggi mo na ako? Na hindi mo na ako crush? Na hindi ka na na-attract sa akin? Na hindi mo na ako tipo? Pero halos lahat yun ay kabaliktaran, di ba? Dahil dati crush mo ako. Na-attract ka sa akin. At saka tipo mo ako. May gusto ka nga sa akin noon eh. Muli na naman ng laki ang mata ni Mia. Nag-init din ang pisngi niya. Nagkwento nga si Jenny. Bakit kailangan sabihin ng kuya niya ang ganitong bagay? Bakit niya sinabi yun? Nangako siyang sekreto lang namin yun, di ba? Kahit naman baliw ako sa dati sa kuya niya, hindi ko pinahalata dahil nahihiya din ako. Umayos siya ng tayo at matapang na sumagot kay Gabriel. Dati yun, Gabriel. Oo, inaamin ko. Gusto kita noon. Crush kita kasi ang gwapo mo. Pero dati yun, okay? Ngayon ay hindi na. Nawala na. Parang normal na lang. Hindi katulad dati na makita lang kita ay kinikilig na ako. Ngayon ay wala na. Naglaho na lahat ng sinabi mo. Unti-unti namang maging matamlay si Gabriel dahil sa narinig sa asawa. Muling nagsalita si Mia. Kaya tigilan mo na? Yung pag-iisip mo na crush pa rin kita. Or what? Dahil wala na, Gabriel. Matagal ko nang kinalimutan ang lahat. Matagal ko nang binaon sa limot ang nararamdaman ko sa'yo. Pati yung sakit na naranasan ko sa'yo noong... Napatigil si Mia sinasabi na mahina magsalita si Gabriel. Tama na. Huwag mo nang ituloy ang sinasabi mo, Mia. Nasasaktan lang ako. Bumuntong hininga si Gabriel bago masuyong tumingin kay Mia. Makikita ang sakit sa mga mata nito.
Napamang naman si Mia dahil sa nakikita. I know naging tanga ako at naging isang malaking gago noon. Sinayang ko yung babaeng binigay lahat-lahat sa akin. Nabulag ako. Hindi ko agad nakita yung babaeng mahal ako at kaya akong pahalagahan. Patawarin mo ako sa lahat. Pinagsisihan ko na ang lahat. Lalo na ang panakit ko sa iyo noon. At yung tinanong mo kanina, kung totoo ba yung sinabi ni Jenny na minahal kita? Oo, Mia. Minahal kita noon. Hindi ko man agad na-realize, pero minahal kita noon. Until now, ikaw na yung laman ng isip ko. Ikaw na yung babaeng mahal ko. Ikaw na yung babae na laman ng puso't isip ko. Alam ko, Mia, na malaki ang galit mo sa akin. Pero, pwede mo naman siguro ako bigyan ng second chance? Hindi ako nagmamadali na mawala ang galit mo sa akin. Hindi ako nagmamadali, Mia, na patawarin mo ako. Ang gusto ko lang ay maipakita ko sa'yo na nagsisisi na ako at totoo ang nararamdaman ko sa'yo. Walang halong arte at pagsisinungaling. Mahal kita, Mia, at kaya kong maghintay na mapatawad mo ako. Isa din ito sa naging dahilan kung bakit hindi natin yung sinabi ko sa'yo noon na 1 taon lang ang bisa ng kasal natin. Hindi ko yung tinuloy dahil mahal kita. Ikaw ang gusto kong makasama habang buhay. Kayo ni Kadia. Kaya patawarin mo na ako, Mia. Kaya ko maghintay na mapatawad mo ako. Pero please, hayaan mo lang ipakita ko sa'yo at iparamdam na mahal kita. Na nagbago na ako. Na totoo talaga ang nararamdaman ko sa'yo, Mia. Hayaan mo lang ako sa ginagawa ko. Gusto kong patunayan ang sarili ko sa'yo at babawi ako. Mahabang paliwanag ni Gabriel. Hindi inasa ni Mia na mag-i-explain sa kanyang lalaki. Mia's point of view. Oh my God, hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Bakit biglaan siya naging ganito? Bakit hindi pa niya napiling magpaliwanag? Sumobra din ata ako sa sinabi ko sa kanya. Kaya nag-open up siya ng ganito. Pero ano daw? Minahal niya ako noon? Hanggang ngayon? Paano? Hindi ko maintindihan kung bakit sinabi niyang mahal niya ako noon. Sa sitwasyon namin noon, imposible naman at hindi ko nakitaan na may nararamdaman siya sa akin. Mas pinili pa nga siya ni Nicole eh. Puro si Nicole lang ang nakikita niya at ako ay puro kamalian lang. Pero sabi niya, late niyang na-realize. Nung umalis ba ako, ang ibig niyang sabihin ay doon lang niya naramdaman na mahal niya ako. Gosh, naguguluhan ako. Pero muli kong tinignan si Gabriel at kitang-kita ko sa kanyang mga mata na nagsasabi siya ng totoo at hindi siya nagsisinungaling. Mahinahon din ang pagsalita niya. Gosh, hindi ko lang maririra ako. Hindi ako handa doon na. Saka dapat galit ako. Galit dapat ako sa kanya dahil sa ginawa niya noon. Pero ano to, Mia? Bakit parang gumagan ang paramdam ko nang marinig ko sinabi niya lahat? Totoo ba talaga ang sinabi ni Jenny na nagbago na si Gabriel? Maniniwala na ba ako? Pero kasi kakaiba eh. Kakaiba yung napakiramdam ko. Bumuntong hininga lang ako. Pumingit din ako para ikalma ang sarili ko dahil kanina pa kumakabog na mabilis ang puso ko. Pagdilat ko ay akmahan ako magsasalita pero unahan naman ako ni Gabriel. Bumuntong hininga muna ito. Alam ko naguguluhan ka. Alam ko nalilito ka. Pero totoo lahat ng sinabi ko, Mia. Tumigil ito saglit at iniwas ang tingin sa akin. Tinikom ko na lang ang bibig ko at hinayaan siya magsalita. Baka may dadagdag pa siya. Mia, sana pag-isipan mo lahat ang sinabi ko.
At sana, pumayag kang pumasok ulit ako sa buhay mo. Hayaan mo akong bumaway sa inyo ni Kalia. Patunayan ang sarili ko sa iyo. Hinihintay ko lang ang sagot mo pag handa ka na. Sana pumayag ka, Mia. Hindi mo na kataguguluhin ngayon para makapag-isip ka. Sige na, magbihis ka na. Baka hinihintay na tayo sa set. Hihintay na lang kita sa labas. Hindi na ako nakaimik dahil tumalikod na ito at naglakad palabas. Nang masarado ang pinto ay doon lang ako nakahinga na maluwag. Bumaling ako sa damit na kanina'y tinitingnan ko bago ko ito kinuha at pumunta sa fitting room. Habang nagbibihis ay iniisip ko pa rin lahat ng sinabi sa akin ni Gabriel. Ano nga ba magiging desisyon ko? Papayag ba ako? Hindi ko maintindihan ang sarili ko ngayon. Bibigyan ko ba siyang second chance? Nakakainis. Naguguluhan ako. Ano naman ba to, Mia? Sabi naman niya, hindi siya nagmamadali, di ba? Hahayaan niyo ako makapag-isip? So focus sa work, Mia. Mamaya na sinabi ni Gabriel. Pinagpatuloy ko na ang pagsusot ng damit. Nang matapos, inayos ko lang ng konti ang nagulo kong buhok. Buti na lang, hindi mahirap isuot ang napiling damit sa akin kaya madali lang. Matapos kong maayos ang sarili ko ay lumabas na ako. At paglabas ko ay nagtaka ako na wala sa tapat si Gabriel. Lumingon ako sa kaliwa. Nakita ko siya sa di kalayuan sa akin. Nakayuko ito habang nakasandal sa pader at saka nakapumulsa. Mukhang malalim ang iniisip niya. Iniisip niya siguro yung pinag-usapan namin kanina. Hindi man lang niya narinig ang pagbukas at sara ko ng pinto. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya. Nang marinig niya ang paglalakad ko, ay doon lang siya lumingon sa akin. Malungkot ang kanyang mga mata. Seryoso man siya, ay kitang-kita ko ang labis na kalungkutan. Umayos ito ng tayo. Tapos ka na pala? Let's go? Mahinahong sabi nito. Tumango na lang ako at nauna maglakad. Sumunod naman siya sa akin. Tahimik lang kami naglakad patungo sa set. Grabe, unang araw pa lang to. Unang araw na kasama kami ay nakilala niya ako. Pero ganito agad ang nangyayari. Paano pa kaya sa mga ibang araw? Hay, isang tabi mo muna ang mga inisip mo, Mia, at focus ka muna sa work. Pagkausap ko sa sarili ko. Sakto naman na nakarating na kami sa set. Nasa tabi ko lang si Gabriel habang naglalakad kami patungo sa photographer. Clark? Tawag ni Gabriel sa photographer. Tumingin naman ang lalaki at ngumiti sa kanila. Dude, bakit ang bagal mo? Nasaan na si Miss Sophia? Tanong ni Clark. Pasimple rin ako nitong tiningnan. She's here. Where? Siya na lang inintay natin, dude. Kanina ka pa rin hinahanap ni Melvin. Late na si Miss Sophia. Kanina pa nandito ang mga models. So where is she? Gosh, late na ba talaga ako? Napahaba ata ang pag-usap namin ni Gabriel kanina. Nakakahiya si ibang models na kanina pa pala nandito. Baka sabihin, masyado akong pa-VIP. In front of you. Tumingin sa akin si Clark. Napakunot noo at natawa na mahina. Fuck dude, are you kidding? Limungon sa akin yung Clark at nagsalita. Sorry miss ha, baka na-open ka. Ito kasing kaibigan ko, mukhang wala sarili. Ikaw daw si Miss Sophia. Kilala yun na misteryoso at wala pang nakita sa mukha niya. Saka ang ganda mo. Wow, mas maganda ka pa yata kay Miss Sophia kung tanggalin ang mask niya. Natatawang saad ni Clark at napangiti na lang ako. Hindi man siya talaga nila alam na ako si Sophia. Sekretary ko lang ang nakakita ng mukha ko. Pero ngayon ay malalaman na nilang lahat. Ay, then ask her. Inis na sabi ni Gabriel.
Miss, sino ka nga ba? Ngayon lang kita nakita dito. Napailing na lang ako habang nakangiti dahil sa tanong niya. Yes, totoo ang sinasabi niya. I'm Sophia. At pagkasabi ko noon ay namilog ang mata ni Clark at hindi makapaniwala sa narinig. Shit! Ikaw nga! Kasi yung boses mo, kilalang kilala ko yung boses mo. Ang ganda mo pala. Pero bakit hindi ka nakamaskara? Magpapakilala na ako, kaya tinanggal ko yung maskara ko. Nakangiti kong tugon. Muli siyang bumaling kay Gabriel na ngayon ay nakatingin lang sa kanya at mukhang seryoso. Shit dude, makikilala ng lahat si Miss Sophia. Magugulat ang lahat dahil sa mismong event pa natin, sa mismong kumpanya mo dude. Alam mo na ang isipin ng lahat, ang gandang opportunity nito. Bumaling man ito sa akin na sobrang saya. Miss Sophia, hulog ka ng langit sa amin. Mas laking dadayo ng event ng mga investors. Lalo na kapag nalaman nila na nagtanggal ka ng maskara. Saka ang swerte ko rin dahil ako ang photographer ngayon sa event. Actually Miss Sophia, crush kita kahit hindi ko pa nakikita ang mukha mo. Alam mo yung tindigan mo, yung mga post mo nakakaiba at kamanghang-mangha. Napakagaling at nakakaakit tingnan. Ngayon ay mas lalo naging crush kita. Sobrang ganda niyo po at mas gagana lang kumuha ng litrato. Miss Sophia, pwede mang pagkatapos ng shoot mamaya ay pwede mapicturean kita? Ilalagay ko lang sa shop ko. Enough! Ang dami mong sinabi. Umiral naman yung kadaldalan mo. Bugnod na sabay ni Gabriel sa kanyang photographer. Natatawa na lang ako dahil napakadaldal niya. Hay... Oo na, ito na magsisimula na. Apakasungit. Kaya wala kang girlfriend eh. Bulong na lang ni Clark sa kanyang sarili. Alright, all models, mag-start na tayo. Sigaw ni Clark. Nagtayo naman ang lahat at kasama si Nicole na nakatingin sa direksyon namin. Pinagmasdan ko ang suot nito at masyadong revealing ang suot niya. Napailing na lang ako.